Aha. sa media. Aha. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Oo. Oo. Yun ang aking gustong gawin niya. Aha. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Nako, matindi ho itong mga kababayan. Madalang lang ho nating makitang magalit yang si Senator Rodante Marcoleta, pero pagka yan nagalit, kahit saan kayo magkita, talagang babanatan kanya. Dito sa video na to, hinamon na ho ng debate nitong si Senator Rodante Marcoleta, itong si Ping Lacson Boytago. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rerekta ho tayo sa mga punto de vista nitong si Sendante kung bakit mali ang sinabi nitong si Badingdong na to na ang pwesto noong minority report na ginawa nitong si Senator Rodante Marcoleta at ng mga kasamahan niya dyan sa Senado, ang pwesto niyan sa basurahan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Panoorin ho natin itong patikim kung anong mga aasahan ng ating mga kababayan dito sa video na to nitong si Senator Rodante Marcoleta. Saludo, palakpakan ho muna natin. Namiss ko tong si Sendante. Last week, hindi ko nakita sa saganang mamamayan tong si Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan pa natin ng isang beses. Talaga naman. Ibang klase talaga. Ito talaga inaabang ko. No offense, Sir Nelson. No offense. Pero ito talaga inaabangan ko si Senator Rodante Marcoleta. Pero pinapanood ko yung mga programa nyo. Pinapanood ko yung pagsalansa nyo sa mga issue. Kino-content ko pa nga yan minsan. Pero pagka nandiyan si Sendante, ika nga automatic na yan. 100%. Re-reakan natin yan. No? Rekta ho tayo. Girl. Shut the F up. Sabi niya. Yung bago siya magsimula. Nung Monday. Hindi pa niya masabi. Hindi naman. Ang sinasabi ko sa inyong dalawa, nilibas ang kabangbayan. Nakakaawa ang mga tao. Ayun nga. Puot na puot. Oo. Galit na galit. Makikita mo Naghihintay kung anong kahihinatnan ng pagdinig na ito. O sabi niya, partial report. Before December break. Oo. Asa Asaan? na? Wala. Ano talaga bang ito? Pinlaplano yung delay na ito? Yeah. Para mapatig yung mga tao? Oo. Para sa ganun, Alam nyo ba mga kababayan, kung hindi pinalitan, itong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee na yan, tapos na ho ang usapan. Sigurado ako dyan. Walang partial committee report. Meron ng committee report at meron ng rekomendasyon sa mga ahensya ng pamahalaan para habulin kung sino man yan mga dapat habulin na yan. Yun ho ang sigurado natin dyan. Pero pinalitan Bakit? Kasi naiipit ho sila. Yung direksyon ng pagdinig ni Senator Rodante Marcoleta talagang direct to the point. Walang maraming cheche-bureche. Hindi kagaya nitong si Badingdong, di ba? Ito kasi yung si Badingdong, kung saan-saan yung niya dinadala Itong sinabi ni Bernardo, ganito. May lead na, sinabi ni Bernardo, Adrian Bersamin, Trigip Olivar. Pinorso ba yung point? Hindi. Kasi Badingdong nga siya Kung saan niya gustong papuntahin niya ang usapan na yan. mabagot na lang. At magsawa na lang hanggang sa hindi sila interesado rito. Ganun ba yung plano? Parang mukhang ganun nga po nakikita natin. Baka sasabihin niya, ito'y para sa basura lang. Oo. Alam mo ang gusto kong gawin niya? Sabihin niya sa Senado ito, Oo. I think he should deliver a privilege speech. Yan. And in the plenary hall, sabihin niya na ito ay para lang sa trash bin. Yan. Para sa ganun, meron akong panahon na Matanong kayo. sa matanong Senado siya. para maging opisyal lahat. Opo. Kaya ako lang dinidiscuss ito. Didiscuss niya Oo. sa media. Aha. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Oo. Oo. Yun ang aking gustong gawin niya. Oo. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Yan. Nako! Ang tanong, kakasaho kaya itong si Badingdong? Di ba? Kakasaho kaya itong si Badingdong? Di ba? Yan ang tanong ho dyan mga kababayan. Sa sobrang duwag niyang si Badingdong, malamang sa malamang kahit sa plenaryo, hindi na magpakita yan kay Senator Rodante Marcoleta. Anak ng toka, harapan mong sabihin niyang ang pwesto ng
minority committee report na yan, ang minority report na yan ay sa basurahan, tingnan natin kung talagang maangas ka, sabihin mo yan sa plenaryo. Saka tayo magkasubukan, ika nga. Di ba? Senator Rodante Marcoleta, ito, tinitingnan ko yung timpla ng social media eh. Tinitingnan ko kung ika nga kasi maraming naglalabas ang tanong ngayon eh. Alin ba ang magandang pagkakahawak ng committee na yan? Nung hawak ni Marcoleta o hawak nitong si Ping Lacson? Yung mga nagkakandak ng ika nga, hindi naman systematic, walang basihan yung survey. Pero kahit papaano nararamdaman natin yung pulso ng ating mga kababayan, di ba? Hindi to kagaya ng Pulse Asia, ha? Hindi to kagaya ng SWS. Walang ganong kumbaga yung ika nga yung ginamit na methodology sa pagkandak ng tanong talagang makukuha yung pinakamalapit na sentimiento ng ating mga kababayan. Pero base doon sa aking nakikita, mantakin nyo pati yung mga dilawan, pinklawan, mga talyanista and saymada page na nagtatanong kung sino ang gusto nilang humawak kung alin sa dalawa na to ang merong mas mahusay na naging resulta sa paghawak ng Blue Ribbon. Ang sinasabi nila itong si Senator Rodante Marcoleta. Kanino algorithm yan ng mga dilawan at pinklawan, mga talyanista tensaymada. Feed yan doon sa mga personalidad o mga social media user na kung saan ang kanilang mga feed sa social media puro dilawan at pinklawan at yun ang kanilang linalike at hinahart. Pero pagdating doon sa usapin diyan sa Blue Ribbon Committee, etong mama na to, etong si Senator Rodante Marcoleta, siya ang mas gusto nilang humawak diyan sa committee na yan. At masaya ang sambayan ng Pilipino nung ang mama na yan, yung hindi naging pulis, hindi naging investigador, yaan ang mas gusto nilang humawak diyan sa komite ng Blue Ribbon. Dahil nga naman, direct to the point. Walang kabading ginagawa. Ika nga, walang kabading dungang ginagawa. Dire-diretso lang siya, di ba? Ito na mga kababayan. Ngayon naman, re-rekta ho tayo sa kabuuan ng interview na yan itong si Senator, guesting na yan itong si Senator Rodante Marcoleta. Patikim pa lang ho yun. Palakpakan ho natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Ganun din sa inyong dalawa at sa ating mga kababayang nakikinig. Opo. Mukhang galing kayo sa isang mahalagang pagtitipon, Sen, no? Galing nga ako ng Pasay, humaba. Congratulations po doon sa bagong kasal, ano? Anak ata ni Ka Priscilla yun, at saka ayun, po. Salamat po. Noong isang araw kasi nasa Pasay din ako Lunes, inaabangan daw kayo ng mga taga-Pasay Bakit? Kasi nga gusto nilang magpa-picture sa inyo doon. ngayon pala yung Biyernes. Kanina. Yun nga po, kanina. Pero napansin niyo ba, Sen? Singit ko lang ng konti. Grabe po yung traffic doon sa may gawin ng Baclaran, ano? Parang wala ng disiplina yung mga tao. Sabi ko nga kahapon, parang walang gobyerno doon sa lugar na yun Hindi kami doon dumaan Mas matraffic dito yung pabalik ako rito Ganun ba? Dapat sana nakalagay sa Waze 4:32 4:32 darating kayo. Nakarating tayo, alas 5. Kasi doon pagdating nyo doon sa may mismong barangay hall natin, yung Baclaran area, magkabila na yon, na dapat ay dalawang lane, isa na lang nagagamit Di ba? Nagsaling bayan yung vendor, yun hong motorsiklo. Iba yung dinaanan mo kami, iba. Ganun ho ba? Parang nilinis ata. Alam nilang darating kayo Ay, nako. Anyway, Sen, batiin niyo muna yung ating mga taga-subaybay. Dumati na ako, di ba? Ako nga po parang. Ikaw naman, excited ka naman masyado. Di, kasi meron kaming napag-uusapan dito ni Nelson kanina teka lang, ano ba gusto mong banggitin, Nelson? Para... unahin din natin yung paksang... kasi ang... Hindi, yung punto ng kasi lumulutang na naman daw yung mga impeachment kayon. Baka daw sa ito pangyayari, Sen, ay marami na namang mga... Bakit pag-uusapan natin, di ba? May nagsabi rin na basura lang ang katapat ng minority report. Ayun nga. Mas maganda yan. Kung ano-ano na lang. Yan si Senator Rodante Marcoleta. Ayaw niya ng paligoy-ligoy yan.
Di ba? Yung tipong uupo kayo, magkukwentuhan kung ano-ano mga kaloko. Ay, hindi, rekta tayo doon kay Pinky, dito kay Badingdong. Ang gusto niyo pag-usapan natin dito eh. Gusto niyo ba? Yun na lang ang, yun ang ano, diretso na tayo doon. Eh, alis basura pag yun ang ating pinag-usapan. Kasi yung basura ni Gutesa, hindi ho naman minority report yun. Hindi. Pera po yun. Pag-usapan din natin yun. Ayun, Mas sinabi mo ba, Gutesa, sinasabi mo, impeachment eh. O yun na nga po. Oh. O di sige, doon tayo sa ano, reaction po ito doon sa mga kasama ninyong senador. Kasi pinag-uusap-usapan ito halos isang linggo na po sa social media, sa mga programa sa radyo at telebisyon. Yun hong isinimitin ninyong minority report doon sa flood control anomaly. Ang totoo, Sen, bago nga po pala, ito'y tinalakay natin parang isang buwan na po sa palatuntunan ito, hindi ko ba? Bago matapos ang taon. Oh, na kayo ay gumawa ng isang minority report at yun nga po ang nilalaman at may mga rekomendasyon pa kayo para matigil yung mga iskandalo dyan po sa DPWH, Sen. Di po Hindi ba? nila pinapansin pag dito natin dinidiscuss. So, ang ginawa namin ni Sen Aimee, doon na Opo. lamang sa Senado. Opo. Tinawag namin yung mga inakala naming magagamit namin na pwedeng sila ang magsalita laban dun sa aming inihayag na minority report. Ayun nga, ganun na nangyari. Ganun pala yung technique. Ayun, opo. Alam mo, sa tagal na noon, December 10 pang ibinigay yan sa opisina ng Senate President. Pero ngayon lang sila nagsasalita dahil Nagpa-presscon po kayo. nagpa-presscon kami. Kung hindi pa pala kami nagpapa-presscon, di man lang nila mabibigyan ng pansin pala. Aha. Lang yung mga Badingdong to, tagal na pala niyan. Ang tagal na pala niyang minority report na yan. Ngayon pa lang sila nag-react noong nagpa-press con sila sa Senado, mga walang yata. Baka diniretso na talaga sa basura nitong dalawang unggoy na to, yung report na yan. Kaya hindi nila tinalakay, hindi man lamang nila binigyan ng importansya. Mga walang yata talaga tong mga to. Oo. Oh. At sinabi nga, ano yung sinabi nila? Eh mukhang basura daw po yun at sa basurahan daw dapat ay tuloy. No. Bakit kaya niya nasabi yun, Nelson? Yan. Sa basura ang tuloy. Kasi ang sabi niya, Sen, batay sa panayam ay nabastusan siya dun sa minority report. Yeah. Unang-una, ang nagsalita din ay si Senate President Tito Soto na wala pa namang report yung committee. Oh, Wala yung pa Blue committee Ribbon report. Committee. Dapat wala munang minority report. Kasi parang Inuunahan nyo. Sen. Oo. Hindi, yung sinasabi niyo na wala pa namang report ang majority committee. Aha. Edi pasinag natin kung bakit wala pa silang report kahit partial lang. May sinenda ko kay director eh. Direk, kung nandiyan ka, pwede bang ipalabas mo muna para makita natin? Bakit hanggang ngayon wala silang ma-submitting report kahit partial lang? Oho. Oho. Kasi diyan magsisimula ang ano eh. Ito ang may dahilan kung bakit nilabas na namin yung minority report eh. Bakit? Dinadraft. Ayan. Sige, direct. Dinadraft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko, before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Ba't di mo pa si Bakay? Nanantaw ka, sayang yung MOOE mo dyan sa mga siraulo mong staff na yan, di ba? Yung wala namang... Sila nakatingin sa'yo, si Bakay mo lahat. Yan ba yung ba yung sa mataba? Yung ginawang staff din nitong si Tolentino, yung nakasalamin? Tanggalin mo na! Anak ng toka. Sayang yung MOOE na hindi nyo liniliquidate na pambayad dyan sa mga visit na staff na yan. Wala naman palang mga kwenta. Direct, medyo atas pa rin ng konti. Mas na, Atras pa mas rin ng sabihin, konti. nauna pa doon ng konti, Sen. Oo, inauna ng konti. Sige, sige. Inaayos po tanong nila. sa kanya eh. Kaya yung tanong, para maintindihan natin. Yung konteksto ng sagot, Sige. Medyo buffering lang yan, Sen. Ano? Alam mo yun, medyo yung ating mga aparato. Habang inihanda po nila, bigyan niyo lang po kami ng konting background. Ano ba itong minority report na ito, Sen? Sa kabatiran lang po ng ating mga Alam mo, taga-subaybay at tagapakinig. tinawag naming, lalo na ako, tinawag kong minority report dahil wala pa nga silang majority report. Yan.
Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi nilang ang katapat niyan ay basura lang. Opo. Wala naman akong nakikita na dapat ay ituring na ito'y papunta lang sa basura. Oho. Sapagkat yung nilalaman nun, kung binasa nila, narinig ko si Senator Lacson, hindi man lang niya binasa eh. Hindi na po. Hindi nga rin po niya pinasin. Tama kayo. O paano mo sasabihin ang isang report ay nauukol lang sa basura, hindi mo man lang binasa? Oho. At sinabi mo na bastusan ka dahil naglabas kami ng minority report nang hindi pa sila nakakapaglabas. Kaya gusto kong malaman, maparinig muna natin sa ating mga kababayan, Opo. bakit hindi sila makapagpalabas ng report? Para sa ganon, pagkalabas ng kanilang report, magbibigay din kami at maglalabas ng report. Bakit kami umuna at naunang gumawa ng report? Ayun. Kaya kailangan Marinig mo na natin. makita at marinig natin Ayun. ito. Ano ba ang dahilan? Bakit inunahan nyo na po, no? Oh. Ilang pages po ito, Sen? 500 plus? Ba't ganun ba kadami po? Yung 567 ata o 576. 567 pages. Yung mismo report, mga 103 lang yon. Oho. Yung mahigit na 450, mga exhibits yun eh. Mga annexes. Opo. Oo. Ayun. Pero ito po, ano ang nahagip? Di ba, nung chairman po kayo ng Blue Ribbon Committee, hanggang napaltang kayo, ilang pagdinig ito sa nakapaloob doon sa committee report ninyo? Bago ko sana sagutin, kaya nga gusto ko makita nyo muna yun eh. Opo. Yung minority report na yan, ang kinapalooban niya ay unang 3 pagdinig na ako pa yung chairman. Opo. So 3. Okay. Pagkatapos yung susunod na 3, yung si Senator Ping naman ang chairman. Okay. Pareho naman yung ginagamit ng naming mga testigo at mga resource persons. Yung ginamit namin doon ay yung mga individual na mga testimonies ng mga witnesses. Ginamit ko rin naman yung kanyang privilege speech. 2. Oho. Kung basura yung report, di basura din yung privilege speech niya. Nako, Sige. matindi ho yan mga kababayan. Kung basura ang minority committee report, pinagbasihan pala yung yung privilege speech. Walang ya talaga tong si Pinky. Basa-basa din kasi. Talaga si Bading Dong, oo. Nakapaloob ba doon? Paano niya paano niya sasabing karapat dapat lang sa basura yon? Hindi mo man lang binasa kung ano yung sinasabi ron. Hindi ba? Samantalang sinamarize namin kung ano-anong pinagsasabi ng mga inimbita naming mga testigo. Ano yung mga sworn statements na isinabit ng mga resource persons. Sa mga kapatid, sinamarize namin, pinag-aralang mabuti kung ano ang kanilang mga ikinontribute sa mga pagdinig na yon. At saka namin nagawa ang isang minority report. Ngayon, kaya sila parang nagsisentimiento, bakit kami inunahan ninyo? Opo. Kasi sa mga tuntunin naman namin, sabi niya, kinakailangan mauna muna yung majority report. Tama po. Oo. Ba't sila nagbigay kagad? Kaya nga gusto ko sana mapanood nyo. Ba't ba hindi natin Pero po, okay na ba? Wala pa, saglit lang daw po. ako na lang magkukwento. Opo. Sige. Sige po, Sen. Habang inaanda nila. Oo, Tinanong kasi siya habang siya ay nagpapa-interview. Meron na po ba kayong ilalabas na report ng Blue Ribbon Committee? Opo. Partial lang, sabi niya, partial. Kaya lang, may hina itong aking mga tauhan eh. Sinabi ko sa kanila, before the December break, dapat meron na kaming maibigay na report kahit partial lang. Nakatingin lahat sa akin, tatangu-tangu lang. Oho. Kailan ba gagawin yung report na sinasabi na yan? Maihina pala yung kanyang mga sariling tauhan. Ang mga tao, Jen, Nelson, naghahantay. Nagagalit sa nangyari sa Kabangbayan. Ano? Bagot na sila kung may mangyayari pa dito sa ginagawang investigasyon na yan. Oho. Pagod na sila nang kahihintay. Opo. Noon pa man. Kaya naisip ko, totally, ayaw niyong pansinin. Binigyan ko na yung opisina ng Senate President. Alam mo, Jen, para makatulong lang kami.
Baka naman sa paggawa namin ng minority report na yun, mamotivate naman sila na gumawa na rin tayo. Opo. Kasi kung titingnan mo, baka naman kapag binasa nila yun, makatulong sa kanila. Dahil ang pinanggalingan naman, hindi naman sarili naming opinion yun. Oho. Testimonies ng lahat ng mga inimbita namin. Mula sa mga pahayag Oho. at sa mga statements. So individual or even collective testimonies, pinagsama-sama namin, inaral, sinamarize, at doon ipinakita namin yung mga eskema na ginamit. Kung bakit nagawa nila itong mga ganito. Oho. Ano-ano ang pamamaraan na ginawa nila. Magmula sa mga allocable, sa mga leadership, yung pinagsamang bicameral committee report, yung mga unprogrammed appropriations, kung paano at kung paano ginagamit ng mga proponents at nakakakuha, yung mga allocations. Ipinresent namin doon per district kung bakit may mga distortions yung mga allocables na tinatawag. Merong isang distrito, merong 5 billion, merong 11 billion, Grabe, yung no? party list, wala. Anong gagawin mo dyan? Paano hindi mo sasabihin na talagang at pagkatapos meron din kaming mga suggestions, may mga recommendations, Tama, opo. may mga panukalang batas na nilinya namin doon na yun ang pagsisikapan namin na isulong para sa ganun, hindi na maulit ang mga pangyayari na yan. Oho. At meron ding mga personalities na involved doon na sinasabi namin maaari silang makasuhan sa iba't ibang mga either civil, criminal, administrative, at kung bakit. At Opo. ano-ano ang mga batas na maaari nilang nalabag. Opo. Lahat ng yan ay nakasulat doon. So, bakit sasabihin mo na Parang basura yan? pambabastos to. Sabi ito sa no? Sabi ni Senador Lacson, how will I respect a document that symbolizes disrespect towards the Blue Ribbon Committee and the entire Senate? Respect begets respect. How will I, as chairman of the Blue Ribbon Committee, treat with respect a document that symbolizes disrespect toward the Blue Ribbon Committee and the entire Senate, both of which they are members? So, there is no place for the minority report but the trash bin. Yun po ang ano. Pikon na Mga pikon si binanggit niya. Pinky. So mukhang... Yes, sir. Anong masasabi mo ron? Oho. Kaya, binanggit ka niya, parang hindi niya ata Nabasa pa. binasa man Oo lamang. nga. Ano ang disrespect doon? Oho. Yung bang kami makapag-ambag sa kanila? Doon sa nakita namin, sa aming palagay ay, eto na, Opo. ang mga lumabas doon sa mga ginawa naming mga pagdinig. Kasama yung ginawa niyang 3 pagdinig. Oho. Yun. Ibig ba sabihin, pati yung 3 mga pagdinig na sa kanyang pamumuno ay nangyari, Opo. pati yun ay kasama sa basura? Paano ano yung disrespect doon? Yun ang hindi ko masyadong makuha sa kanya. Paano magkakaroon ng pambabastos doon? Ito na pala, Sen. Okay na rin po yung video. Sige. I-play natin para ho sa kabatiran ng ating mga kababayan. Sige po. Kasi may partial report na ba? Dinadraft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko, before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Oh. Palitan mo na si yung staff mo, ilagay mo si Shelly na lang. Feeling ko mabili siyang si Shelly Bueno. Siya ang gawin mong gumawa. Siya ang gumawa ng committee report ng partial kasi partial patatagalin pa nila yan hanggang makalimutan ng mga kababayan natin. Hindi nila maintindihan na siguro sinabi na natin to sa mga nakalipas na panahon bandang Oktubre, Nobyembre, Disyembre, January, February, papasok dyan sa buwan na yan, talagang yung issue ng mga maanomalyang flood control, kahit papaano, maghuhupa ng kahit papaano. Yan ang inaasahan nila Kaya talagang tinigilan nila yan Di ba? Pinadaan nila budget. Kesyo budget daw, nag-inarte tong si Pinky, nag-resign,
nagpaligaw, bumalik naman, 'di ba? Nag-inarte lang. Oh. Ngayon, hindi nila naiintindihan na pagkapapasok na naman yung March, April, May, June, July, mag-uumpisa na naman yung ulan dyan. Mag-uumpisa na naman ang baha. At mariremind na naman sa pinakamasakit na kaparaanan na sambayan ng Pilipino kung paano dinaspalko ng mga amo ni Ping Lacson ang pera ng sambayan ng Pilipino. Anak ng toko, yung mga oligarkong may hawak dito sa mama na to, nakita ho natin ang network, talagang dumoble. Trumiple, mga kababayan. Ganyan ho katindi, talagang ginagatasan nila ang sambayan ng Pilipino. Hindi lang ho mga politiko, yung mga oligarkong amo nila na hawak si Marcos Jr. na hindi pwedeng kanain nitong Pinky Lacson na to. Ayun pala. Sa liwanag ng pangyayari na yun na sinabi niya, tinatanong siya kung meron na silang partial report. Oo. Dinadrop na raw. Dinadrop na raw. At ang pangako nila, sa magitan ng kanyang mga staff, bago mag-break ang December, sabi niya, makakapagpalabas sila. Opo. Okay na magsabi, meron ba? Inamin niya pati yung sarili niyang mga tauhan, puro mahihina. Ay, kailan kayo maglalabas? Oho. Nelson, Jen, Opo. tingnan mo nangyari sa Kabangbayan. Nilimas. Oho. Ang tao nagagalit. Ang puot ay namumuo sa kanilang mga dibdib. Naghihintay, bagot na bagot. Parang wala na silang pag-asa na may mangyayari sa pagdinig. Pero saan ito pong presko niya ito? Pagkatapos po ng presko niya, Senadora Amy, noon pa po itong presko niya ito? Bago pa yan eh. Bago mag-December break ang Ay, ito sinasabi. pala. Okay. Kaya ko pinalalabas ito. Opo. Partial nga lang ang inihingi sa kanila eh. Oho. So last year pa pala itong video ito, yung tanong sa kanya. O, ikaw naman kasasabi niya lang, before December break. Opo. Oo. Akala ko nagkukwento siya na dapat yung report ay before December break. Hanggang ngayon, wala pa Hindi, rin. yung minority, iba yung sa amin. Yun na nga po. Ang Oo. tinatanong siya, meron na po ba kayong report sa Blue Ribbon Committee? Dinadrop na. Oho. Partial lang. Pero wala nga. O, kasi- ang tanong ngayon, kung dinadrop at hindi nyo pati partial, hindi nyo may labas-labas, kailan ba yan? Naghihintay yung mga tao? Oho. Ano, gusto nyo lang magsawa ang tao ng kahihintay? Para sa ganun, wala lang. Sa kasasawa ng tao, hanggang sa mawalan sila ng interes, yun ba ang patakaran? Kay SP Soto naman, Sen, ito ang kanyang reaksyon. Sabi niya, walang naunang minority report, walang pang media. Anong silbi nun? Hindi nga maikalendar on the floor. Kahit anong committee report yan, unless I take up a plenary, ay wala yan. At the moment, it's a media report, pang media. Nilabas namin sa media dahil nga gusto namin makapaglabas sila ng report kaagad sa lalong madaling panahon. Hindi ba? Bakit sinabi ba namin pag nilabas namin yung minority report, ite-take up? Sinabi ba namin ganon? Hindi. Oho. Sa kagustuhan lang namin na mapagsilbihan ng bayan na naghihintay, ano ba talagang nangyayari? Wala pa bang report dyan? Wala pa ba kayong may re-report sa amin? Wala kayong may uulat sa amin? Samantalang nilimas na, sinimot na ang Kabangbayan. Ganyan ba? Ilang pang pagdinig ba? Oho. Ngayon, nung ginawa namin yung minority report, para sa ganon, mainganyo man lang sila. Okay. Yun ang pinakapakay Gets. nun eh. Oho. Hindi para Gets, sabihin gets. namin, wag na kayong gumawa, ito na yung sa amin. I-take up natin sa komite, sa plenary. Wala bang may sinasabing ganun. Hindi naman pwedeng mangyari yun eh. Oo nga. Oho. So, pero siguro, ang point lang nila, Sen, ba't yung parang inunahan nyo kasi kami? Kami ang... Kailan nga kayo maglalabas? Ayun. Paano nyo sasabing inunahan kayo? Kailan ba kayo maglalabas? Ay, maglalabas pa ba kayo o hindi? Ayun lang. Ano nga, oo. Parang wala nga. No? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin silang committee report, kahit partial eh. Si dating Senador Franklin Drilon ay may komento rin dyan eh. Nag-comment din ba siya? Oo. Ang sabi naman niya, Senador Rodante Marcoleta and Amy Marcos did not follow proper Senate procedure. The report should have been submitted to the Senate Blue Ribbon Committee, which is tasked with investigating the anomalies. The procedure followed is not in accordance with the Senate procedure, and it is indeed discourteous to the Blue Ribbon Committee.
Isa pa rin naman yan. Oho. Alam mo kung siguro, ay wala sa Senado, hindi ako magkukomment eh. Aha. Yun ang respeto. Aha. Pero kung, ewan ko, baka gusto na naman kumandidato, kaya nagpipilit na namang magkomento kahit. Sinasabi ko ba na itong minority report ay nakasalig sa mga rules eh. Kasi yung rules namin ay magbibigay ka ng concurring report or dissenting report kung tapos na yung majority report. Yes po. Ang problema namin, Wala eh. hindi namin alam, kagaya ng kanyang pagpapahayag, kung kailan ba magkakaroon ng report. Inip na ang mga tao. Kaya nga namin ginawa yon. Baka sakali, nung kaya hindi namin sinabit sa Blue Ribbon Committee. Yun, no. Sa Lalo tao ba- siyang, baka sabihin niya, Oo. lalo siyang may insulto ron. Hindi, kaya binigay namin, binigay ko sa opisina ng Senate President. Baka silang dalawa man lang mag-usap, tahimik yun eh. Opo. Nakagawa na sila nito Ayaw mo ba na bilisan din natin? Ayun. Baka yun naman yung pakay nila, kaya nila binigay. Hindi nga nila nilabas to eh. Opo. O, di ba? So, Wala naman palang masamang intensyon yung committee report na yan. Masyado lang ayaw lang talagang nasasapawan itong si Pinky. Ayaw niya yung nauunahan ba? Gusto niya lagi siya una, siya lagi bida, di ba? Ngayon may naglabas. Teka lang, ba't naglabas ka niyan? Yun dapat ako mauna dyan. Hintayin niyo yung sa akin. Tingnan niyo, puro mga district engineer at mga contractor ang mastermind. ang layunin niyo, Kumbaga, pagka ang nangyari ko kasi dito, ipagpalagay na, wala akong pakialam, pang media, pang ano yung report na yan. Yung dokumento na yun, napaka-importante ho nun mga kababayan. Yun ang gagamitin nating panukat kung anong klaseng pangtatakip ang ginawa nitong si Pinky, nitong si Ping Lacson, di ba? Doon natin makikita kasi itong report ng minority, napaka-comprehensive. Base doon sa naging privilege speech nitong si Pinky. Ngayon, yung expectation natin, dapat higitan mo yung ilinabas na yon ng mga taga-minority. Diba? Ang galing ni Senator Rodante Marcoleta, na-checkmate mo sila doon, palakpakan natin. Na-checkmate itong si Pinky doon, na-checkmate. yun talaga sila. Ikaw lang yung kanilang attention na kayo, gumawa din ng report kasi baka makatulong itong... Kasama na hindi. Pantulong talaga yun. Kung Ayun. talagang gagawa kayo ng report, bilisan ninyo kami, nakagawa na kami. Oho. Anong masama doon kung halimbawa, binasa nila yung report? Ang problema, si Franklin Drilon, hindi rin niya binasa yan. Palagay ko. Sa bagay, Senator Ping, sinabi niya, hindi ko binasa yan. Opo. Si Senator Soto, ayaw ko binasa niya sapagkat meron siyang kopya. Kasi kauna-una nagkaroon ng kopya. Opo. Bakit nyo kagad hahatulan? Sasabihin nyo para sa basura lang. Hindi nyo man lang binasa. Oho. Ang pinagkunan namin yan, hindi namin sariling haka-haka. Hindi namin sariling panukala. Yan ay galing sa mga taong tinawag natin, tumistigo, tumulong sa atin para linawin ang pangyayari patungkol din sa mga maanumalyang pagpapatupad ng flood control project. Ayun. So kung nagkaroon pa ng partial report man lamang sana ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng Senator Ping, wala sanang issue dito, Sen, no? Sana. Kasi baka makatulong pa po yung inputs din. Hindi, tsaka natin masasabi ngayon, pwede naming ihambing yung ginawa namin kung yung partial report ay medyo kahit papano malapit-lapit doon sa ginawa naming pag-uulat. Oho. Oh. Alam mo, kaya sila siguro nagkakaganyan. Nung nag-press release kami, nasabi namin ni Senator Amy na parang bitin kami sa nakaraang pagdinig. Opo. Nung tanungin kami ay, sabi ko bilang isa, bakit ang naging concentration, sabi ko, ay yung discrepancy sa mga coordinates? Oho. Kako September pa ako, kung di ako nagkakamali sa pangalawang pagdinig, sinabi ko na mali lahat ang ginawa nilang pag-uulat at pag-i-input sa sumbong sa Pangulo dahil ang binigay nila ay isang application na multi-year. Oho. Meron sila kakong mas accurate na
pamamaraan para matukoy yung mga coordinates, yung PCMA. Yes po. Okay, meron pa silang Survey 123. September pa yun dyan. Siguro kung hindi una, pangalawa sigurong pagdinig. Pinrobe ko na sa pagitan ng sample, 14 na sample, na magmula sa siguro mga 70 meters hanggang 400 meters ang discrepancy. Kaya nga layo. ako magkakaroon ng problema Oo. sa pag-iimbestiga lang. Dahil ang coordinates puro mali. Bakit nag-concentrate na naman doon? Ayun. At doon pinuprove nila na mali talaga ang coordinates. Uulitin ba na naman nila yung sinabi namin? Pagkatapos, mas marami ka ako ang dapat tinanong nila doon. Halimbawa, natatandaan ninyo, ewan ko si Nelson kung napansin niya, noong merong plenary debates ng itong 2026 budget, at dinideliberate yung DBCC budget. Yes po, Hindi, bale, kaugnay ng budget, ang nakaharap ay yung members ng DBCC. Opo. Ito yung economic cluster. Doon niya ibinunyag na tinawagan daw siya ng pansin ng dating Yusek Bernardo ng DPWH. At di umano ay sinabi sa kanya na yung binanggit ni Saldico sa kanyang pagpapahayag sa video na 100 billion. Sabi ganon. Hindi po ganon ang talaga nangyari. Merong 100 billion sabi niya. Pero yung 89 billion ang nag-implement DPWH. Hindi nga napakanya. Napansin mo namin yun. 89 billion ay inilatag ng DPWH. Yung 29 billion other agencies. Mula kanya doon sa 89 billion, sabi niya, ang hinandle ko ay parang 51 to 52 billion. Ngayon, ang porsyento doon 16%. Opo. Sinabi niya, yung 6 billion, ay yung 8 billion na 16% nung about 51 to 52 billion, binigay daw ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. Yun. At si Yusek Traigib naman, binigay kay Yusek Adrian Bersamin. Doon sa kanyang pag-interpolate, sinabi niya, alam niyo kanya si Yusek Bersamin, ni-name drop niya lang si Pangulong Marcos. Bakit niya natiyak na nagkaroon pa ng investigation sa Blue Ribbon Committee na nagkaroon ng kahit papano ay natukoy namin na yung Yusek Bersamin ginamit ang pangalan ni Pangulong Marcos. Dito wala tayong gustong bigyan ng kasalanan. Ina-analyze lang natin. Sabi niya, diname drop lang ni Adrian Bersamin ang pangalan ni Pangulong Marcos. Sa mga tweet, inaalis niya kagad eh. May conclusion na. Parang may conclusion na siya na yung sinabi ni Adrian, sinabi ni Saldico, na yung 100 million ay nilatag ng opisina ng Pangulo sa NEP. Sabi niya, hindi ba dapat ito yung unahin? 8 billion yun eh. Kinukwento pa niyo kung paano nagbibigay. Yun daw 8 billion na yun ay diniliver sa 10 pamamaraan, sa 10 panahon, instances. Meron pang nagpupunta sila sa basement ng Diamond Hotel. Na kung saan gagamit ng parehong armor van si Traigib at saka si Bernardo. Yung isa puno. Pagkatapos magpapalit sila. Hindi ba seryosong akusasyon na conclusion na yun eh? Bakit nagharap sila? Itong huling pagdinig na to, nagharap si Traigib. Nagharap sila ni Bernardo. Tinanong ni Senador Kiko, ito nababasa ko yung sinasabi ni Bernardo, na ikaw daw binigay niya yung 8 billion. Alam mo ang sagot ng Traigib? Hindi po totoo yan. Ganun lang kasimple. General denial. Wala nang mga sumusunod na pagtatanong. Tapos na. Ganun ba yun? Nabanggit ang pangalan ni Yusek Adrian Bersamin. Ba't di pinatawag yung Yusek Bersamin? Paano mo ngayon mapagdudugtong lahat ito kung hindi mo tatawagin lahat? So ano yung tinawag niya? 2 babae nakatakip ang mukha. Bago nyo ituloy, Sen, saglit lang, higop po na kayo ng mainit-init na kape, pamparelax. Yan, higop muna. Ay ano ho natin yan, ika nga, sa susunod na video natin, pabanatan yung mga susunod po mga punto de vista nitong si Senator Rodante Marcoleta. As always,
Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update at sa mga mga sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Salamat sa pag-i-interest na pindutin at umabot ang video na to at umabot kayo hanggang sa dulo. Maraming salamat. No, at talagang diyan ho natin nakikita yung talagang gusto ng mga kababayan natin na intindihin, ha. Gusto nilang makialam, gusto nilang makipagpartisipa sa mga nangyayaring usapin ngayon sa ating bansa. Maraming salamat to. Mag-comment ho kayo diyan sa baba yung mga punto de vista kaugnay diyan sa mga sinasabi na yan ng ating senador ng Sambayan ng Pilipino, Senator Rodante Marcoleta. Hindi senador ng kung sino man, ha? Hindi senador ng mga oligarko at ng mga bangag dyan sa Malacanang. Maraming salamat to. Mahal natin Pilipinas. Palakpakan na natin si Senator Rodante Marcoleta.